mag-prepare tayo ng plyboard. Yan ang gagamitin nating primer dyan. Epoxy primer gray. Bago tayo mag-primer, tatanggalin muna natin lahat ng alikabok, sticker. Kailangan po natin mabuti kasi mayroon niyang semento or alikabok. Then pa-primer natin siya ng kahit manipis lang. Kasi ito pa na yung first coat niya para magkaroon lang siya ng pinaka-glue niya o supporter niya. Then after one day kasi kung magpatuyo niyan, sinandar ko siya after ng 120 grit. Tapos pupunasan ko siya ng basang-basahan para matanggal talaga lahat ng alikabok niya. At para maganda yung pagkakakapit ng masilya dito. Sa paggamit ng masilya, pwede naman lacquer type, pwede rin water base. Depende sa inyo kung ano gusto nyo gamitin. Then ginagawa ko to ng 2 hanggang 3 patong. Pero mas gusto ko rito yung medyo manipis lang para mas maging matibay yung ating masilya. Pagka kasi medyo makapal siya, nagkakrack siya. Kaya ang pagkapatong ko dito is 2 patong lang para wag masyadong mag-crack. Tsaka mas maging matibay basta pumantay lang yung plyboard o yung surface na yan para mas maging makinis. At saka mas maganda kasi guys na masilihan muna bago siya i-build. Kasi para yung mga sulok-sulok, mas maabot natin dito, mas madali siyang i-prepare. Unlike yung pagka naka-build na, mas mahirap siya. After na natin mag-prepare ng plyboard, ito magkakat na nga tayo ng ating mga left and right panel, saka yung kanyang mga patungan. Ang nagiging project natin dito is wardrobe cabinet na may taas to na 6 feet o 200 cm. 2 metro ang taas na to. Kaya mapapansin nyo, hinati ko siya na sa isang hatian lang para sigurado tayo na isa lang yung kanyang sukat o magkapantay talaga siya. Ito na nga yung kanyang mga patungan. Ginagawa ko na nga siya, mga divider niya. Hinahati ko muna siya lahat. Pine-prepare ko siya para masiguro natin na tama o talagang magkakapantay yung ating plyboard o sukat niya. Importante kasi na magkakapantay yan para hindi tayo magkaroon ng problema pag gumawa tayo ng pinto ay siguradong diretso yung ating pagkakagawa. Ito na nga yung ating carcass. Hindi ko na nga nakuhanan yung iba pang mga detalye. Gawa nga na napuno yung ating phone kaya nakabuon siya. Dito na tayo agad nag-proceed sa second step natin. O second day na, almost third day na to. Yan. Ginagawa ko na yung mga patungan niya. Bali 8 doors siya, kaya ganyan mag-iitsura niya. Make sure lang na talagang lagyan natin ng wood glue. Importante ang wood glue dahil ito talaga yung mag-hold sa kanya, no? Lalo para mas tumibay siya. Yan, gumagamit lang din ako ng nailer dito bilang panghawak niya muna para hindi siya gumalaw pagka pinakuha natin siya. At ito na nga yung pinaka-buo niya, build niya. Ayan ang build niya. Yan, may dalawa siyang drawer. Drawer niya to, ito, hindi pa natin kakabit yung drawer face niya. Mamaya natin siya kakabit. Ayan, ganito yung tsura ng kanyang drawer. Ayan, yung pinakasalo niya sa ilalim, ayan, ganyan yung tsura niya. Nakapasok siya, nakasuksok siya yung pinaka-plywood niya para malinis siyang tignan. Ganun din sa kabila. Ito rin yung ating drawer face, kakabit na natin siya. At ito kung mapapansin nyo rito na nagko-45 degree ako dito ng ating tables. So, dito natin gagawa tayo kasi ng crown niya, yung corona sa pinakataas niya. Ayan, gagamitin natin sa pinakataas niya pa. Yan din magiging stopper din para sa taas. Dalang gusto kasi na may-ari dito sa ating wardrobe, meron din siyang stopper doon sa pinakataas na kung may ilalagay sila ron na hindi malalaglag basta-basta yung ilalagay nila. At ito na nga yung ating miter saw. Ginamit ako ito ng miter saw para mas maganda yung pagkaka-45 natin dito sa ating cornesa. Mapapansin nyo, ayan, talagang maganda yung pagkaka-45 niya. Eksakto siya sa sukat na kailangan natin. Yan, nakiskwalado siya. Ito na nga yung ating 45 degree na kahoy o na, ayan, ganyan ko siya nilagay. Ayan. Tapos doon natin siya ilalagay sa pinakataas. At the same time, yan din yung magiging brace ng ating cornesa. Double purpose na rin kasi yan. Brace ng ating cornesa. At the same time, yan na rin yung magiging pinakaharang doon sa pinakataas natin. Na request nga ng may-ari na kailangan daw may harang yung pinakataas niya para kung maglalagay sila siguro ng mga box, hindi agad-agad malalaglag. Ayan, ganyan natin siya ilalagay.
Siyempre, lalagyan din natin siya ng glue. Ang pinaka-importante, lalo pagkakahoy, talagang kailangan talaga natin siya ng maraming glue. Mas mainam na mas marami kaysa mas kukunti para mas matibay yung pagkaka-hold ng kahoy sa kahoy. Tapos gumamit ako dito ng nailer. Ginamit ko nailer dito, hindi yung electric, kung mapapansin nyo dyan. Ito yung bihangin. Mas malakas kasi yung pinakabaon ng pako na to. Talagang baon na baon. Hindi na tayo magpupukpok pa o magsisinsil pa ng mga ulo ng nailer natin. Ayan. Tapos dito, kung mapapansin, nisko ko nga siya. After nga nun, sinasandering ko lahat ng aging. Ayan, dahil magmamasilyan na tayo dito ng polytop. Ayan, papasin sasandering ko lahat ng aging na yan para mas lalo siya kuminis. Yan, importante pa din na bubugahan nyo ng hangin para matanggal lahat talaga ng alikabok na nakasingit sa loob. Para kumapit yung ating masilya dyan. Yan, pinunasan ko pa nga siya ng ating basang-basahan ulit. Para sigurado na wala talagang alikabok na natira. Mainam kasi na pagka nagmasilya tayo o gumagawa tayo ng pintura, wala talagang alikabok dahil yung isa sa alikabok, yun isa sa nagkapahina ng ating pintura. Hindi kumakapit yung pintura natin dito. O ito yung mabilis matuklap yung ating pintura. Yung body filler na yan, ginagawa ko siya ng 2 patong dahil sa unang patong niya, kahit sabihin mong body filler to, pagka nagtagal to, kinabukasan, talagang medyo lumulubog siya. Kaya ginagawa ko rito, 2 patong siya ginagawa. Babatakan lang lahat natin ng tugtungan. At ito lang ang pinaka-corona niya, o yung cornesa niya. Niliha ko nga siya rito. Niliha ko rin to dahil medyo may kagaspangan din yung pagkakabili natin dito. Magaspang siya. Kaya niliha ko din siya ng 150 grit na liha. Ayan, papasin nyo yung mga agrove niya, niliha ko siya. Wala na nga akong balak itong masilyahan. Gawa nga ng masyado siyang mag-groove. Kaya tama na iliha sa kanya. Primer at pinturan lang gagawin ko dito. Ito na nga pati yung mga pinasilihan natin kanina ng body filler. Ito na nga at ating nililiha. Gumamit ako dito ng 120 grit. At sinasawsaw ko siya sa tubig. Para wag lang kumapit yung pinaka masilya o yung body filler sa ating liha. Hindi ganun kalakas sa liha. At the same time, para makatipid na tayo sa liha at napakalalakas kasi sa liha ng body filler. Once na dumikit kasi sa liha ang body filler, hindi natin ito matatanggal at hindi na natin magagamit yung liha. Masyado tayo maraming maubos na liha pagka ganun. Ito na yung ating drawer paste. Kakabit na nga natin siya sa ating pinaka-drawer. Bago nga siya ikabit, nakalimutan kong lagyan siya ng handle. Gagawa ko nga siya ng handle at ang handle na to, yung pinaka-hidden handle niya ito. Ito yung ating jig. Mapapansin nyo, nalagyan ko pa siya ng 3 butas ng ating pinagamit sa pambutas ng conceal hinges. Saka ko siya ira-router para konti na lang ang trabaho ng router natin at hindi tayo mahirapan. Sobra kasing alikabok na to pagka purong router lang ang ginamit natin. Kaya mas mapapabilis kung tirahin nyo muna siya ng router bit. Mapapansin nyo router bit ngayon ng pang conceal hinges na 35mm yung pinaka diameter niya. At ito ating hidden handle. Kailangan plus na plus yan. Plus handle ang tawag dito. Nilagyan ko nga din siya ng butas para sa kanyang screw. Ayan. Saka natin siya ilalagay sa ating drawer. Ayan, gumamit nga lang din ako dito ng baraha o flying card para sa ating spacer sa ilalim. Ayan. Kaya rin yan, papansin nyo yan. Nineler ko ulit siya ng 2 beses lang o tag-isang pagkabilang dulo lang para umakat lang at makuha lang natin yung tamang distansya o yung pinaka pagitan sa bawat paikot ng drawer. Kaya natin siya gamitan ng black screw. Ang sukat ng black screw ginamit natin dito is 1:1/4 na black screw. Tapos sa harapan niya, pinakuhaan ko din siya ng tagisa sa tabi ng pinaka-nailer natin para mas maging matibay siya. Ayan, okay na siya. Tapos ito yung pinaka binagtag ng ating customer. Ito yung lalagyan ng mga bag niya. Ayan. Binagdagan ko din siya ng features dito na dito sa pinaka-center niya. Ilalagay natin dito na adjustable shelf para mas maging maganda naman. Tsaka yung kung mayroong maliliit, malalagay niya. Ito atong pinaka-pinto. Ayan.
Ito yung isa pang dinagdag nila rito na lalagyan natin ng pinaka mirror, yung isang panel, isang panel door. Ayan, ito yung ating ginagawa ngayon. Ayan, ganyan, hinati ko siya. Ito yung lalagyan natin ng mirror. Maproseso talaga yung paggagawa din na to dahil ito ay mapapansin nyo, ayan na siya, buo na siya, tapos ira-router natin siya, lalagyan natin siya ng medyo malalim para sa mirror, tapos medyo mababaw naman at medyo maano siya para naman doon sa ating plywood. Kasi lalagyan pa natin siya ng plywood sa ilikod o ng pinaka-backing niya na 1/4 na plywood para mas maging matibay pa. Tsaka pinaka-suporta na rin o brace ng ating salamin para hindi siya madaling masira o hindi siya madaling mabasag. Magdo-double groove tayo rito nga, double groove. Medyo mabusisi din ang paggawa ng ating mirror door. Ayan ang itsura niya. Ayan, ito na nga yung ating sinukat natin yung ating lalagay na backing o yung ating 1/4 na plywood na ilalagay dyan. Ayan, paikot yan. Double groove ang gagawin natin dyan. At ito na nga tayo sa ating mga panel. Liliyahin natin lahat ng paikot ng ating pinto. At yung mga pinto na to is 8 piraso at saka 2 drawer. Liliyahin natin lahat pinto dahil nalihanan natin yung pinaka wardrobe niya, yung pinakalalagyan niya. Ito na nga, dito naman tayo magpo-proceed sa pagliliha naman ng lahat ng edging ng ating pintuan. Bago na ayun yung iba, naka-ayos na nga siya. Kayari ko nga siyang maliha. Ginruban ko na rin siya, pinaka-design niya na to. Mas maganda kasi na may groove siya paikot. Mas maganda siyang tignan. Mas nabubuhay yung pinto. Para sa akin lang naman, mas nabubuhay yung pinaka-pinto niya pagka meron siyang groove. Maproseso lang din yung trabaho ko to, pero at the same time maganda naman siyang tignan pagka meron siyang mga groove paikot. Kaya ito talagang inaano ko na rin na talagang nag-groove ako dito. Isang gawaan ko na nga lang to. Ngayon magpubutas mo tayo dito para sa ating bisagra o yung ating conceal hinges. Lalagyan natin siya para isang trabaho na lang din tayo dito bago natin siya i-finish itong ating mga pinto. Ayan. And ito yung ating lalagyan ng salamin. Sinama ko yung backing niya sa pagbutas para naman hindi maganda siyang tingnan. Then, ito naman, magkakabit na rin tayo dito ng handle. Sa pagkakabit ko ng handle dito, ayan, minsan lang ako nagsukot dito ng handle, taka tinataklob ko na lang yung pinakapinto niya sa susunod na door para iisa lang yung talaga maging sukat niya. At the same time, mabilis yung ating proseso sa pagbubutas. Hindi na tayo dito gumagamit ng jig. Ayan, tinataklob ko lang siya tapos babakatin ko lang yung pinaka butas niya. Make sure lang na magkapantay talaga yung dalawang pintuan. Ayan. At ito kung papansin nyo, ginabi na nga tayo rito habang masilihan na nga natin ito para bukas matuyo na ng maganda yung ating body filler. Ayan. Pa-body filler ko lahat ng paikot ng edge. Tsaka kung meron pa ako makikita mga malalalim pa dyan, body filler ang ginagamit natin dyan. Paikot. Kapag ang finish ko ay pintura, hindi na ako gumagamit dito ng liston o yung ating pinaka-aging niya na kahoy. Gawa nga na mas mainam din naman ang body filler kasi pagka sa liston kasi mas magiging mapapamahal pa yung ating materials. At the same time, mas maano siya, mas makita yung pinaka-gilid niya. Unlike dito, pagka na body filler natin ito paikot, mas magiging maganda yung finish niya. Ayan yung sinasabi ko, pati yung mga paikot na yan, lahat na nakikita kong mga malalalim pa, body filler yung lalagyan natin yan. Kailangan lahat ng sulok yan, makita natin lahat ng mga butas pang maliliit. Malagyan natin ng body filler para medyo gumanda naman yung pinaka-pintuan. At ito pati na nga, itong pinaka-drawer niya. Lilihain na nga natin siya ng 120 grit para matanggal yung gaspang ng ating body filler. Paikot siya. Kung mapapansin nyo, pati yung ilalim na to, tsaka yung likod na to, nilagyan ko siya ng body filler. Although hindi na nakikita to, pero nilagyan ko pa rin siya
para mas maging matibay siya. Lihain lang natin na mabuti para talagang maging smooth yung ating pintura pagka napinipintura natin siya at wala tayong maging problema. Huwag lang nating hayaan na sobrang dami ng tubig na sinasawsaw natin dyan para baka ka naman kasi pumasok sa pinaka board niya yung tubig. Ang ginagawa ng trabaho ng tubig lang na yan para wag lang kumapit yung ating body filler sa ating liha. Gawa ng sabi ko nga kanina, masyado magiging magastos pagka gano'n nangyari dahil mahirap tanggalin sa liha ang body filler. Kaya konting-konti lang. Ito yung ating pinaka drawer face na hindi nga natin nalagyan ng ating groove, kaya pinahabol ko lang rin to. Gawa nga na iba din yung ating groove dito dahil maliit lang itong drawer face natin dito, kaya maliit lang din yung groove na ating ginawa. Kaya ganyan lang yung tsura ng groove niya, medyo makitid siya. Isa pa sa pinakamahirap nga dito yung paglilihan ng ating groove. Mapasin yung lilihain na yan, pagkayaring lihain yan, pamasilihan pa yan. After na masilya yan, ililihain ulit yan. Saka natin pa-primer ulit. Kaya napakadiwara talaga ang gamitin. Pagka itong group kasi na hindi natin talaga na masilya, pagka nag-finish tayo ng pintura, nangingitim. Yung paikot na yan, mangingitim yan kapag wala siyang masilya. Papangit siyang tingnan, nangingitim siya. Gawa nga na sinisip-sip ng plywood o nung ating yung ating pintura, sinisipsipin niya paloob, kaya nangingitim yung paikot na yan. Yung pintura pa naman gagamitin dito is kulay puti, papangit siyang tingnan. Kapag hindi natin to inayos, itong pinaka-groove niya, papangit siyang tingnan. Masisira tayo sa ating kliyente kapag ganun, baka hindi na magpagawa sa atin ulit. Kaya kailangan nating ayusin dito. Nangingitim kasi itong pintura dito sa pinaka-groove na to pagka hindi natin ayos dito. Napapansin nyo nga yan, binlow torque ko pa yung pinakagilid niya para matanggal lang yung pinakahimulmul ng kahoy na yan. Talagang inayos ko talaga yung pagkakagawa rito dahil nga papangit yan pagka hindi natin inayos. Tsaka natin ulit lilihain. Kaya paulit-ulit lang yung proseso na yan sa lahat ng pintuan natin o lahat ng ating lagyan ng groove. Yan. Tsaka pagka pupunasin na siya mabuti, pa-blower, siguraduhin ulit natin na wala siyang alikabok para sigurado na kakapit yung ating masilya na maganda. Ayan. Ito na nga yung ating masilya nilagay. Ayan, kailangan may pasok muna natin na maayos dyan yan. Tapos kinabukasan o patutuyin natin ng maigi, tsaka natin siya lilihain ulit ng 120 grit. Paulit-ulit lang tayo nagmamasilya rito hanggat may nakikita tayo mga lubog-lubog pa, lalo sa pintuan. Then ito, nagwa-blower na nga ako, nililinis ko na nga ito nga pinaka kanyang mga wardrobe. Mapapansin nga yan, nililinis ko to. Binubuhan ko siya ng blower, then pupunasan ko na naman siya ng basahan. Ang basahan natin ito medyo basa para yung alikabok o yung mga something na nandiyan pa ididikit sa basahan natin para matanggal na, kasi magka-primer na nga tayo dito ngayon. Punasan lang natin lahat yan. At sa paggaganito, pagpupunas kasi natin, makikita pa natin yung mga lubog-lubog dyan, mamamasilihan pa natin kung mayroon pa tayong dapat masilya, mamamasilihan pa natin yan. Although pagkaya natin kasi i-primer to, imamasilihan ko ulit yan. Padadaan ako ulit ng masilya, halos lahat yan, para mas maging smooth yung finish ng ating pintura. Ayan na nga, na-prepare na nga lahat ng ating pintuan. Yung dalawang drawer, okay na rin. Ito. Ayan, pipinturahan natin siya ng primer. Ang gagamitin ko ating compressor, itong ayan. Ayan, full tank na siya. Bali, dalawa kasi ginagamit ko compressor dito dahil mabibitin tayo sa hangin. Ayan, quick release ang ginagamit ko para makapagpalit-palit tayo ng mabilisan. Ito, kinakargahan na nga natin isang compressor natin. Ayan. Medyo mabagal kasi magkarga itong isang na to kaysa dun sa kulay pula. Ang gagamitin ko nga rito ng primer, ito nga Gilder gray. Although may white siyang hinalo ko para hindi masyadong kulay gray. Siyempre sa pagpa-primer natin, sasalain din natin siya ng ng damit para mas maging smooth yung ating primer.
okay lang na maging maproseso yung trabaho natin, at least magiging maganda naman yung outcome ng ating ginagawa. Dito nga gagamit pa rin ako dito ng ayan, mapapansin nyo, water separator yan para sigurado na walang tubig na lalabas dun sa ating spray gun sa pinaka nozzle nga. Isa pa sa pinaka-diskarte ko dito pagka nag-spray ako ng mga pinto, yan, sinasabit ko siya, lalagyan ko siya ng tornilyong black screw, tsaka ko lalagyan ng alambre para nakahang siya. Baliktaran ko na agad siya mapipinturahan, unlike kasi yung nakatayo lang siya, babalik-baliktarin ko pa siya, hihintayin ko pang matuyo yung pinaka primer niya bago ko siya mabaligtad. Kaya ganun naging paraan ko, sinasabit ko na lang siya. Yan, pa-primer lang muna natin lahat ng ating ginagawa. O itong lahat ng cabinet na pa-primer muna natin. Tapos bago natin itaas, pag natuyo, 1 day o 3 hours o 4 hours, pwede na rin naman yun. Pero ako 1 day ako nagkapatuyo, ginagawa kong lilihain ko muna siya ng 240 para mas tumini siya bago tayo mag finalize ng ating kulay. Ayan, ito na yung pinaka-backing niya. Ito yung pinaka-pinolik na media. Ito na nga gagawin ko dito ng pinaka-backing niya para mas maging matibay yung ating backing. Kaya yung pinaka-aparador, matibay na rin. Gawa nga na mas makapal itong ating gagamitin dito. At the same time, talaga mas matibay yung pinolik sa plywood. Kaya ito na rin ang naisipan ko ilagay dito sa ating aparador. Ayan, pinrimer ko na nga rin pala ito ang ating pinaka-backing niya. Tapos mamasilihan ko din ito ng Lasulax pati para mas maging makinis, kasi itong part na to medyo may akong bukol-bukol na nakita, kaya mamasilyan ko din siya. After ko nga siya mamasilya, pag natuyo siya, yan, sinander ko na rin siya. Sinander ko siya ng 120 grit para mas maging makinis yung ating pinaka-backing o yung ating plywood na yan o yung pinolik board. Ayan. Tapos pinunasan natin siya ng basang-basahan para sa mas maging matibay yung ating pintura pa. Hindi pagka kasi may alikabok, yan ang nagsisimula ng pagtanggal o pagkatuklap ng ating pintura. Ito yung ating pang mamasilya nga rito. Lasulax glazing pati para lang matanggal yung mga malalalim na portion, dahil hindi nga pantay yung pinaka-surface na to, para lang matanggal yung pinaka-malalalim niya. Batakan ko siya ng 2 beses lang, okay na yan. Ginawa ko nga pala rito sa pinolik board na to, niliha ko muna siya ng 100 grit para masagasgas yung pinaka kasi medyo madulas yan, para kapit na kapit yung ating primer. Ito na nga yung ating pangalawang patong. Pinapatong ko siya ng 2 patong. Pagkayari niya matuyo, tsaka ko siya pinatungan ng pangalawang patong. Hindi ko na rin masyadong kinapalan para iwas na rin tayo sa problema, kasi baka mabitakan tayo ng ating masilya. Ganito lang ginagawa ko sa pagmamasilya. Pinapatag ko lang siya, matanggal lang yung mga alon-alon o yung mga agahe ng ating board, o is okay na yan. Para pumantay lang surface na yan, okay na yan.
Ito na nga yung pagka natuyo yung ating primer, nililiha ko na nga siya ng 240 grit. Lahat ang surface na yan. Dahil papatungan ko ulit ito ng masilya. Para mas maging makinis yung ating ginagawa. Yan, lilihain ko lang muna ito lahat. Pupunasan ko, papagpagan ko, natatanggalan natin ng mga alikabok, tsaka pupunasan din ng basahan para talagang wala talaga alikabok. Ito nga, ayan, binatakan ko ulit siya ng masilya para mas lalong pumantay o mas lalong pumatag yung ating trabaho. Yan nga isa sa pinakamatagal na trabaho ko pagka nasa finishing, talaga napakatagal. Ulit-ulit hanggat may nakikita tayo ng mga lubog-lubog dyan, talaga ulit-ulit sa pagkamasilya hanggang saan mahabol natin lahat ng mga malalalim na portion para hindi pangit masyadong tignan pagka na-finish na. Hindi naman siya totally perfect sa pagkakagawa natin, pero representable naman siya kahit paano tingnan. Ayan, lahat yan, binatakan ko ulit siya ng masilya. Tsaka ulit siya lilihan pagka natuyo. Primer, tapos pagka finalize na tayo ng ating pintura. Ang kulay na to is puti. Yan yung gusto ng may-ari, kulay puti. Pati itong mga pinto, kung papasin nyo. Yan. Lilihain ko muna to. Mga primer to eh. Lilihain ko muna siya ng 240 grit. Tapos babatakan ko ulit siya ng ating Plastolax glazing putty para mas maging smooth at maging maganda pa rin itong surface niya.
Dahil lalagyan na nga natin yung pinaka-backing niya. Ang backing na to yung media na pinolik. Lagyan mo natin siya ng glue. After ko siya malagyan ng glue, tsaka natin siya lalagay. Papakaw ko nga lang, ipapako ko to ng 1.5 inches na finishing para mas lalo maging matibay siya. At dito yung pinakahangiran niya naman, ito, lalagay natin yung pinakahangiran niya. Gumawa nga lang din ako dito ng pinakasabitan niya. Nag-DIY na lang din ako. Ito, DIY ko na lang yan. Tutornilyo ko lang siya ng black screw dito ng 2 piraso. Ayan, para mas maging matibay. Ayan. Ito nga pala yung ating chrome pipe na nilagyan ko siya ng tubo sa loob o kaya kahoy. Ayan. Para mas maging matibay yung ating pinakahangiran. Dahil damit lang na may lalagay dyan, hindi naman siguro pagbibitinan niya para mabali yan. Chrome pipe, tapos nilagyan ko siya ng palaman sa loob para mas maging matibay yung ating hangiran. Ayan. Ganyan ko nga na siya ilalagay. Ayan, matibay na siya. Hindi na siya basta-basta lulundo. At ito yung isang side ng ating pinaka wardrobe. Ito yung pinaka, meron siyang salamin. Ito. Ilalagay na nga natin siya. May salamin siya dahil yun ang pinaka-request ng ating kliyente. Ayan. Adjust lang natin siya para makuha natin yung mga distansya para maganda siyang tignan. Ayan. Ito na nga yung final natin. Ito yung pinakalalagyan ng bag ng ating kliyente. Ayan, nilagyan ko siya dito sa pinakagitna niya. Nilagyan ko siya ng isang adjustable shelf. Ayan, para hindi meron siya maliliit na bag, kasyang-kasya dito. Ayan. Bahala na siya mag-adjust kung saan yung gustong ilagay yung pinaka-adjustable natin na yan. Ayan. Ayan, okay na siya. Yan, medyo malaki kasi ito, 7 feet. Ayan. Tapos ito na nga yung ating ginawang wardrobe cabinet. Ayan, mapapansin nyo, yan, medyo finish na siya. Ayan, meron siyang 2 drawer, 2 hangiran, tsaka meron siyang 8 slot para sa ating mga fold na damit. Ayan, sana magsonto na may-ari. Magpagawa pa siya sa atin ng marami pong mga project. Ayan. Soft close yung ginamit natin ditong hinges. Ayan. Thanks for watching, guys.